lang, Strait of Hormuz lang. tingnan mo yung sinasabi ko, yung Rotterdam. Opo. Napakarami niyang tangke dyan sa Singapore. Dyan sa dumadaan. Papasok okay. siya ng Suez Canal, papunta rito. Tapos nakikita mo yung Malacca Strait. Nandun na yung Nandun na yung Singapore. At mula sa Singapore, nandiyan na kukuha ng China, kukuha tayo, lahat. Kasi nang malapit eh. Tama. So, ngayon, kailangan ipalitaw niyo yung mga libro. Nako. Eh, sikreto ho namin ito, hindi namin pwede ipalitaw ito. Hindi pwede na mag-isikreto mo sa atin. Kasi biglang naging 110 eh. Kasi palilitawin ko sa'yo, Opo. kahit na hindi tayo magsuspindi ng excise tax. Kasi Tarlac 110, 120 na yun. Magiging almost hanggang naabot ng 130 yan, Sen. Hindi, ano yung dahilan nga? Dahil nga sa isinara yung Strait of, well, isa daw po sa dahilan yun. Sarado, ang Strait of Hormuz, wala daw po nakakadaan ng mga oil tankers. nandun na tayo, pag-usapan nga natin yung Strait of Hormuz. Nasaan ba yan, Jen? Ay, di ba nandiyan ho yan sa may gawin ng Iran, yung Pagitan ng Oman at Iran. Yan, yung dalawang bansa Na na yan. nagko-connect sa Persian Gulf at sa Gulf of Oman at Arabian Sea. Oh. Ayan, tama yon. Kasi yung pagitan ng dalawang Gulf na yon, Persian Gulf, sa Iran eh. Kasi ang Iran, ang pangalan niyan, Persia dati. Tandang Persia po yan eh. Oo, yung Iraq naman yun, yung Mesopotamia yan eh. No? So Gulf of Oman, merong malit na bahagi, yung pinagdugtong na dalawang Gulf na yon, yun ang Strait of Hormuz. Kontrolado yan ng Iran. Ano yun eh, medyo masikip yun, kaya madali niyang bantayan yun eh. Opo. Ngayon, kung ang halimbawa, ang katwiran dahil sa nasara nga, teka muna, bukas naman yung isang daanan eh. Meron po bukod sa Strait of, kasi yan 20% daw po ng ekonomiya 20% lang yung dumadaan doon. sa Strait of Hormuz. Opo. Oo, paano yung 80% na dumadaan naman doon sa talagang highway? Sa ibang daanan. Ito kasi street lang ito eh, di ba? Opo. Strait of Hormuz eh. Maliit nga lang daw po yan. O di maliit na lagusan. Kaya 20% lang. Paano yung national highway naman? Na manggagaling sa magmula sa Mediterranean Sea, papasok ka ng Suez Canal eh. Babaybayin mo ngayon yung Red Sea. Hanggang sa makarating ka dito sa Far East. Hindi naman sarado ito ah. Pero ayon sabi ko narinig, mas magiging malayo daw po iyan kumpara sa kung gamit natin ang Strait of Hormuz, mas malaki daw po ang itataas ng transportation cost kung yan daw po ang way na dadaanan. O di mabuti nasabi mo yan. Pag-usapan natin ngayon. Yan, sige po, opo. Pag-usapan natin halimbawa, ikaw ang may-ari ng Shell. Okay. Opo, yan. Ikaw naman ang may-ari ng Chevron. Caltex dati, Petron, yan. Oo, si Direk naman, ang may-ari ng Petron. Kayong tatlong pinakamalaki. Yes po. Pwede bang buksan natin ang ating mga libro, mga kaibigan? Okay. Malaman natin, ilan ang kinuha nyo dun sa Persian Gulf? Kasi malalaman natin dun kung ilan ang nakuha mo sa Persian Gulf at yung nakuha mo sa Singapore. Ganito kasi yan, Jen, no? Opo. Dalawa ang malalaking refinery sa ating bansa, sa buong mundo. Kopi ko Blanca, di lang creamy, gentle din sa tummy. Opo. O ba't parang nawalan ka ng... Iniisip ko bigla kung saan yung Nag-isip ka kagad eh. Pandaigdigan ano yan. Ang pinakamalaking refinery sa buong daigdig, ito yung Rotterdam. Alam mo kung saan ang Rotterdam? Saan yan sa ating Rotterdam. Hindi ko alam yan. Russia. Bakit naman nagkaganyan kayo? Sinabi na natin kinakailangan palawakin natin ang ating pag-uusap ngayon para makinabang ang ating mga kababayan. Yung Rotterdam, Saan ba yung Rotterdam? nasa Netherlands yan, kung nasaan si Pangulong Duterte. Ganun ba? Nasa Netherlands pala yung Rotterdam. Rotterdam. Andyan ang pinakamalaking refinery. Ng langis. Oo, tapos ang isa pang malaking refinery, ito yung Petronas na nasa Malaysia. Malaysia, opo. Okay, ngayon, anong kinalaman itong sinasabi nating dalawang refinery, Jen? Okay. Nelson? Isa pong, dalawang punto yan. Ikaw muna mag-discuss. I-discuss mo yung Rotterdam Refinery. I-discuss ni Nelson yung Petronas Refinery. Tira. Rotterdam, nandun yan sa Netherlands. Sabi nyo nga. Tapos Oo nga, anong connection ang pinag-uusapan natin? Kasi kinakailangan natin i-dissect ito eh. Bigla kasing sumipa ng ganun na ganun lang. Ang sinabi ka, tika muna kasi sinara yung Strait of Hormuz. 20% lang ang nanggagaling doon eh. So kaya nga sabi ko sa'yo, sino may-ari na Shell? Ikaw, Nelson? Ako. Shell. Mr. Sobarjaga, pwede bang ipakita mo yung libro mo kung ilan ang langis na nakuha mo sa Persian Gulf using the Strait of Hormuz? Okay. Baka mamaya 5% lang ang nakuha mo doon eh.
Di ba, sabi mo nga, 20%, di ba? Hindi naman talaga malaking doon ko pala kinukuha sa... Kasi nga, alam ang ko, punto ng aking alam mo, kaya ko sinasabi yung Petronas Opo. at saka yung Rotterdam, yan ang malalaking refinery sa mundo. Ngayon, itong Rotterdam, maraming tangki yan na nandyan sa Singapore. Nandyan ang tangki niyan. Okay. Diyan siya nag-i-imbak ng maraming billion barrels ang nandyan sa Singapore. Kaya ang Singapore talagang napakaganda ng kanyang geographical Bastante pala talaga ang Singapore. Kasi siya sentro din siya eh. Mapagkain, mapalangis, Sentro siya, financial at saka pati sa shipping. Opo. Maski yung Petronas Malaysia yan. Refinery yan, marami din siyang tangki dyan. Diyan kinukuha ng tatlo. Ikaw, kaya nga sabi ko sa iyo, gusto kong malaman sa libro mo, ilan ang kinuha mo sa Persian Gulf? At ilan ang kinuha mo sa Singapore? Oo nga. Di ba? Oho. Kaya ganyan ang tanong ko kasi hindi po pwedeng sabihin na lang natin kinlose yung nakuha mo lang 1% lang eh. Ibig sabihin kinuha mo lahat doon sa Singapore. Doon ang kuhanan eh. Kung Southeast Asia po ang pag-uusapan, yung malalapit na ba sa atin, Sen? Tayo lang naman eh, hindi ba tayo Southeast Asia? Oo nga po, oo. Saan ba siya kukuha? Pupunta sa direkta, pupunta ng Rotterdam. Hindi, nandun sa Singapore ang Sa mga Singapore planta at saka Petronas nga lang. Ngayon, ang ibig ko sabihin, halimbawa, ikaw, Shell, ikaw naman Chevron, si Direk, Petron. Teka muna. Saan ka kumukuha? Yan ang tanong ko sa'yo. Kasi kung halimbawa 100% ng langis mo kinukuha mo sa Persian Gulf, dadaan ka talaga ng Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Sa mga kapatid, wala ka na talaga. Hindi ba kailangan buksan natin yung yung libro mo? Paano kung maipapalitaw ko doon na wala ka palang kinuha doon eh? Kinuha mo lahat sa Pero saan yung supply ba doon sa bago makarating ng Petronas at saka ng Singapore, Sa mga refinery. sa mga refinery ito, di ba dumadaan din yung tanker doon sa way na yon o sa ibang way? Hindi nga, ang daanan nga yung Suez Canal, yun nga yung major highway. Oo. Hindi naman sarado yun. Kasi sinara lang, Strait of Hormuz lang. Tingnan mo yung sinasabi ko, yung Rotterdam. Opo. Napakarami niyang tangke dyan sa Singapore. Dyan sa dumadaan. Papasok siya ng Suez Canal, papunta rito. Tapos nakikita mo yung Malacca Strait. Nandun na yung Nandun na yung Singapore. At mula sa Singapore, nandiyan na kukuha ng China, kukuha tayo, lahat. Kasi nang malapit eh. Tama. Ngayon, kailangan ipalitaw niyo yung mga libro. Nako. Sikreto ho namin ito, Sen. Hindi namin pwede ipalitaw ito. Hindi pwede na mga sikreto mo sa atin. Kasi biglang naging 110 eh. Kasi palilitawin ko sa iyo, Opo. kahit na hindi tayo magsuspindi ng excise tax. Kasi meron pa ngayong isang panukalang batas na minamadali na sususpendihin yung paggamit ng coconut Opo. yung ating biofuel na Biofuels po, galing sa coconut. Yung Nako, biodiesel. Coconut ba yun? Biodiesel ata yung tawag, Sen. Coco diesel. Di ba? Kasi may mandatory na blending Opo. yung pure na gasolina o diesel. Hahaluan yun eh. Ito para kumita yung ating Local producer po. yung coconut industry. Ito yung ginamit para Pero tayong batas ng Sen na talagang obligado sila na ihalo ito eh. ito yung blend. Republic Act 9367, yung Biofuels Act of 2006. Yun, sususpindihin yun. Dako mag-iiyakan ngayon ang mga stakeholders ng ating coconut industry. Babagsak yung farm gate ng Copras diyan, di ba? Tama po kayo. Ilan ang manggagawa diyan sa coconut industry. At